Mga customers po. Mga mismong customers. Mga anong lahi ba yung mga customers ninyo? Mga Kuwaiti? Mga customers po ng Kuwaiti, ganyan. Sila mismo nagtutulog sa inyo ng droga? Opo, kasi po sa harap ninyo, nakikita mo yon? Naramdaman ko po yan sa likod ko. Ang sobrang sakit po ng likod ko. Tapos sasabihin ko po kay Edgar. Sabi ko, Edgar, sabi ko, yung likod ko ang sakit. Parang may nanunurok sa akin ng ano. Gusto mo, sabi ko sa kanya, umalis na muna tayo dito. Parang hindi na tayo safe. Sabi ko sa kanya. Kaso, sabi po niya mag-stay siya. Nag-decide po ako na habang naka-duty ako, kunwari magpapacheck up ako, pupunta ako sa clinic. Pero sinabi ko dun sa taxi, idiretso niya ng embassy. Nung nagsulat po ako ng statement ko sa Philippine Embassy, hindi na po ako pinalabas ng embassy. So, nasaan ka ngayon? Nasa shelter ka ba? Hindi po. January 11 po, pumunta ko sa embassy. January 16, binilis po yung process ng pag-uwi ko dito sa Pinas. Okay. Opo, pinauwi po ko dali-dali kasi about dun sa statement ko about drugs. Okay. Kaya nag-arrive po ako dito sa Philippines January 16. So nandito ka na sa Pilipinas. Opo. Pero wala kang communication kay Edgar nung mga panahong mula Feb 4 to Feb 14? Wala po. Wala na kayong communication? Opo. Yun na yung last na pagkikita nyo, January 11? Opo, nung pumunta po siya sa embassy, pinuntahan niya po ako sa embassy nung hahatid nila yung passport ko. Okay. Before itong pangyayaring ito, may naalala ka ba kung merong nakaaway si Edgar sa kanyang employer or sa inyong mga ibang katrabaho? Wala po. Kahit sa customers, wala naman nagre-reklamo? Before po yan mangyari, mga months ago, may sumuntok po sa kanya na katrabaho namin. Pilipino din ba yun or Kuwaiti? Katrabaho ninyo? Opo. Okay, pero sa mga customers, wala naman? Sa pagkakaalam mo, wala naman? Wala naman po. Hindi naman po din kasi siya, hindi naman po siya yung palaaway. Okay, na bata yun. Okay. Opo. Yusek, magandang hapon po. Si Atty. Gail po ito ng Wanted sa radyo. Tony Gail, kamusta po? Yes, magandang hapon, sir. Ngayon, ito yung tungkol sa kaso ni Edgar Velado. Yes, sir. Meron po ba tayong update? Kasi Feb 14 pa po yung last na nakausap siya ng pamilya. And yung video nga po na nakita siya sa CCTV, that was Feb 14 pa. At nireport po nila na hindi pa naman missing, pero nasabihan kasi yung nanay niya na patay na daw siya. Ano po ang update natin mula sa DFA po, sir? Opo, ito yung huling report namin na received, March 7, na yung nga, nakita siyang patay sa apartment niya February 26. Tapos nagkaroon na ng autopsy na kinuha doon. Tapos may bumisita galing sa employee niya, yung employer niya sa spa siya nagtatrabaho. Yes po, opo. Tapos binigay yung passport. Tapos inaayos yung reported it para ma-ship na yung remains. Pero ang pagkaintindi namin, wala naman nakitang foul play. Kung gusto nilang pa-investigation pa, kasi nakalagay dito po sa report of death, severe drop in blood and respiratory circulation. Tapos, stoppage of heart and breathing. Basta huminto yung puso at hininga, no? Tapos nakita sa apartment niya. Ngayon, ganito po, hinihingi namin yung letter of acceptance ng pamilya, kailangan mag-submit na tatanggapin nila yung remains. Pero kung gusto nila ng investigation pa, sasabihin namin sa Kuwait na investigan pa yung kaso. Kasi ang pagkaintindi ng embassy natin, walang foul play. Wala pong foul play. Nung time po ba na kailan po na-rescue, natagpuan yung katawan po niya? Base sa records natin. More than 2 days na raw. February 26 na tagpuan, pero more than 2 days na raw. February 26 na tagpuan patay. Pero more than 2 days na raw nag-expire na patay na. So, maaaring February 23 or so namatay. Ngayon, gusto namin malaman, may masakitin ba si Mr. Velado o meron siyang high blood pressure doon or what? So, sir, sa madaling salita, itong severe drop in blood circulation, ganyan stoppage of the heart, high blood? Parang na high blood siya, pag gano'n. Parang na-stroke, yes. Na-stroke? O na-stroke or high blood, pero ilan taon na? 37. Medyo bata-bata pa yun, sir.
Kaya nga po eh. Yung nanay po mismo ni Edgar, nagtatrabaho din po sa Dammam, sa Saudi. Sa Saudi po. Yun yung kanyang, yung nanay po, OFW din po. Sa Saudi. Sinong makakatanggap therefore ng remains dito kung iuwi? Kasi kailangan po ng kasulatan na sila yung tatanggap.